Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas and Attorney Claire Castro. Okay ba ang ating audio mga ka-clear? Okay, pag-usapan natin ngayon itong pagbibintang. Pagbibintang ni Representative Erice na siya daw ay tinanggal dahil utos daw. May nag-utos daw sa taas. Of course, sino ba yung sinisisi niya sa kasalanan ng buong mundo? Di ang mga Marcoses. Na kahit na inaayawan na siya ng kanyang grupo dahil siguro sa kanyang ugali, sa kanyang pinapakitang behavior, pero isinisisi niya pa rin sa mga Marcoses yung pag-ayaw sa kanya ng kanyang sariling grupo. So lumalabas dito siya, maayos siyang tao. Siya, magaling siyang tao. Siya, matalino siyang tao. Pero, pinatanggal lang siya dahil siya ay di umano kritikal sa administrasyon. Yun lang. Pero mga clear, tandaan natin, sino-sino ba ang miyembro ng minority sa House of Representatives? Ngayon, 20th Congress. Sige, pakinggan muna natin ito mga ka-clear. Tingnan natin kung may sense ang kanyang ibinibintang. Ng 2nd District Representative Edgar Erice na nasa likod umano ng pag-alis sa kanya bilang Senior Deputy Minority Leader. Sabi ng ilang kongresista, hindi nakikialam ang House Majority sa mga opisyal ng minority. Balitang hatid ni Darlene. Unang-una, hindi ba, binatikos na siya mismo ng kanyang colleague, itong si Representative Garin. Dahil yung mga pagdidesisyon ng minority group or minority bloc or minority sa House of Representatives, yung desisyon nun, abay pinapahid pa sa majority. Ipinapahid pa kay Congressman Sandro Marcos. Definitely, saan ba ang patungo nun? Di kay PBBM na naman. Diba? Wala siyang ibang sinisi kundi ang Pangulo. Diba? Sige, tuloy tayo dito. Kai. Kasi mahirap naman yung ginagawa ko eh. Mahirap talaga. Mahirap daw ang kanyang kalagayan ayon kay Caloocan Representative Egay Erice. Ang kanyang alegasyon, hindi independent ang minorya sa Kamara. Dahil ang kanilang nagiging leader, mayorya pa rin daw ang pumipili. At nasa likod ng kanyang pagkaalis bilang Senior Deputy Minority Leader, si House Majority Leader Sandro Marcos. Di ba? Tandaan natin. Tignan natin ang miyembro. Okay? Sino ang miyembro ng minority? Okay? Tika dito. Ayan Siya pa nag-post nito mga clear. Kita niyo ba? July 19. Egay Erice sino minority minority members in the 20th Congress. Sige nga, tingnan natin tingnan nyo Sabi niya, ang namimili daw at nagdi-decide para sa minority ay majority. So di ba? Pinapahid na naman niya kay Congressman Marcos, kay Pangulong Marcos. Tignan nyo ang miyembro. Kita nyo ba? Yan ang miyembro. Tingnan nyo. Representative Tinio. Diba? Congressman Chel Jokno. Si Congresswoman Ko. Diba? Representative De Lima. Diba? Tingnan nyo nga. Ito, sobrang critical to eh. Ito pa Ayan Diba? Ito yung kaibigan to ni ano ito? Si Congressman kalimutan ko yung pangalan niya. Okay, basta si Congressman. Yung na Barsaga. Kalimutan ko yung pangalan. Okay, si Congressman Barsaga, di ba kaibigan nito? Tingin mo ba, mga kakli? Sige, isip-isip lang tayo Itong mga miyembrong to, siya pa nag-post Yung mga, sa mga tipong yan,
Tingin mo magpapadikta yan? Lalong-lalo na kay Pangulo Marcos Jr.? Sige nga. Ang gusto niya kasi mangyari dito, kung inayawan siya ng kanyang grupo, ang pag-ayaw sa kanya ay hindi gusto ng minority. Napilitan lang ang minority dahil nagdidikta ang majority. Ganon ang gusto niyang palabasin. Kumbaga, yung pag-ayaw sa kanya, hindi naman gusto ng grupo niya. Di ba? Kumbaga, gustong-gusto siya ng grupo niya, kaya lang, napilitan siyang tanggalin. Ganon ang gusto niyang palabasin kasi magaling siya. Di ba? Sige, tuloy. Okay, share ulit natin yung video, yung news. Dahil sa kanyang pagbabatiko sa gobyerno. Mm. Inamin daw ito sa kanya ni Minority Leader Congressman Nag-name drop siya, ha? Inamin daw sa kanya. Ha? O, may umamin. Sino? Marcelino Libanan. Sabi niya sa akin, Congressman Libanan. O, pare, hindi ko na kaya yung pressure ng itaas. Sabi o di ba? Nagturo na naman. Mga kaklit, ito lang naman sa atin eh. Kung ikaw ay totoong makabayan, di ba? Bakit ang focus na mata mo si Pangulong Marcos Jr. lang? Inulit ko na to before, uulitin ko ulit. Pero yung korupsyon, di ba? Korupsyon ng ibang opisyal na nahaharap sa impeachment trial or impeachment proceedings. Bakit hindi ka ganyan? Kasi maliit lang, 125 million lang naman ang problema. Diba? So, anong klaseng liderato meron ito kung namimili lang siya ng kanyang i-evaluate, i-assess, pag-aaralan, paiimbestigahan? Hindi yan totoo. Hindi yan totoo na para sa laban sa korupsyon. Di ba? Ano lang natin mga clear, please lang, guide me. Meron ba kayong nakitang pangbabatikos nito kay VP Sara? Or inalmahan man lang yung di umanong paglulustay ng confidential funds? Di ba? Kasi kung totoo kang makabayan at totoo kang mga anti-corruption, lahat yan, maliit, malaki, lalo na kung meron ng naghuhumiyaw ng mga ebidensya. Diba? Ang nangyari kasi sa kanya, gusto niyang gumawa ng theory, tapos ipupukol lang niya to sa administrasyon. Ganon. Katulad ng pagbibintang niya, na bakit daw parang hindi naman daw totoo yung gusto ng Pangulo na magkaroon ng anti-political dynasty law. Pero gusto niya madiliin. Kayo nga nagkakagulo pa dyan kung anong definition nyo eh. Diba? So priority ito ng Pangulo, so gawin nyo dyan. Sa Kongreso, yung trabaho nyo. Kahit na masabihin ng Pangulo, certify as urgent yan, kung ganyan kayo kagulo, kung ganyan kayo kadami mag-define ng dynasty at hindi kayo magkasundo-sundo. Lalabnaw yan. Tapos ang gusto mo agad, yung malabnaw na definition, yun ang gawing batas? Ang sabi niya sa isang interview, mga kaklir, total daw parang kaalyado niya, gusto ito ng Pangulo, dapat parang sinasabihan niya yung mga kaalyado niya na ganito, ganyan. Hala! Ano gusto niya mangyari sa Pangulo? Diktador? O di ang Pangulo na lang dapat ang gumawa ng batas? Ano bang silbi nila? Diba? Diyan makikita ang talino mo kung meron. Diba? Kung paano mo makukonvince yung mga kasama mo na yung version na gusto mo ang dapat na masunod. Kaya nga sabi ni Representative Garin, hindi naman ikaw ang may monopolya ng katotohanan. Dahil kayo dyan, grupo kayo, miyembro kayo, hindi ito iisang tao lang na magde-decide na kung ano yung gusto mo, yun na masusunod. Pinagbobotohan yan.
So pag hindi nasunod yung gusto mong version, manggagalaiti ka na at maninisi ka na ng Pangulo dahil yung version na gusto mo ay hindi nasusunod dyan sa House of Representatives. Kasalanan ba ng Pangulo yan? Tapos sasabihin mo, itong advokasya mo. Bakit yung ibang tao ba dyan sa Kongreso, wala silang sarili nilang advokasya? Diba? Para ang dating sa'yo, ikaw lang yung malinis, ikaw yung matalino, ikaw ang isang modelo. Hindi pwede ganun. Ipakita mo yung galing mo para paniwalaan ka. Ipakita mo kung paano mo sila makukonvince sa mga gusto mo. The problem, mukhang hindi ka nila gusto. At yung mga suggestion mo, hindi nila gusto. Kaya pati sa posisyon na yan, tinanggal ka ng sarili mong grupo. At dahil tinanggal ka ng sarili mong grupo, sour graping ba to? Sisisihin mo na naman sa mga Marcoses? Wala ka nang ibang makita kundi manisi na manisi sa mga Marcoses. Ikaw wala kang kasalanan. Walang bahid, walang dungis ng anumang kasalanan. Hindi, okay lang. Kasi alam ko na naman, matagal na kasing laging nagsasabi sa akin si Congressman Nonoy, si Minor Nonoy, na tuwing may mga speeches ako, may mga nagkikriticize ako ng mga policies ng gobyerno, ay tinatawagan daw siya ni Majority Leader Sandro. Sabi ni Erice, minsan daw sinita siya ng anak ng Pangulo, si House Majority Leader Sandro Marcos, pagkatapos ng kanyang privilege speech na bumabati ko sa kanyang ama. Hindi pa ako tapos magsalita, sinundo na ako sa plenary. Mga klira, ito wala tayong personal knowledge kung totoo ito sinasabi niya. Kung totoo ito sinasabi niya. If ever, kung alam ng isang taong mali ang sinasabi mo, diba? Katulad ng sinabi niya, na dapat ang Pangulo ang makialam sa paggawa ng batas ng anti-political dynasty. Pero hindi trabaho ng Pangulo ang gumawa ng batas. At tapos sasabihin mo, nambobola ang Pangulo? That's fake news. Hindi ka ba sisitahin? Naninira ka ng tao, Pangulo pa man din, with your statements na walang basihan. Kahit sino naman, kahit hindi anak, i-call out ka. Bakit? Nire-representa mo yung distrito eh. Tapos, wala kang basihan sa iyong mga bintang. Tapos, nanggagalaiti ka pa dyan habang ikaw ay nagsasalita. Sumisigaw ka pa na para bang ikaw lang yung tama. Kaya ka nga nasita ni Representative Garing. Dahil pinapakita mo dyan sa House na ikaw lang yung tama. Tututol talaga sila. Kahit sabi ko, kahit hindi anak, kapag nakikita yung ginagawa mo, tututulan ka talaga. Diba? Hindi pwedeng hindi ka i-call out, especially kung ang mga salita mo, wala kang basihan. Kasi you're also part of the House of Representatives. Diba? Minority Leader, Libanan. So pagkatapos magsalita, ayun, inesco. Pero mga clip, pakicorrect mo ako, nandinig ko siya sa isang interview, sabi niya November pa yata ito nangyari. Kung November pa ito nangyari, yung sinabi niyang pagsita, di ba dapat December pa lang wala ka na? Kung totoo yan sinasabi mo. Kung totoo dapat right there and then, wala ka na. Ba't tumagal ka pa hanggang March? Hindi ka na siguro talaga matiis ng ibang mga kasamahan mo. Yun lang yun. Important niya na ako papunta sa office ni Congressman Sandro. Pagdating ko, nandun si Speaker Boji D. nakaupo. Sabi niya, ano yun? Sabi ko, yung speech ko para yung anti-political dynasty, tagal ko na yung advocacy, bata pa ako. Sabi ko, hindi yun. Binabanatan mo yung si Presidente. Sabi ko, hindi banat yun, tulong yun. Malalim. Tulong ba yun, mga ka-clear? I don't think so. Opinion ko to I don't think so. Tignan nyo lahat yung halos yung speeches niya. Lahat. Lahat yan, puro banat kay Pangulo Marcos Jr. kahit walang basihan. Pero, yung mga dapat banata na ibang tao, tahimik siya. Tahimik siya. At wala siyang balak
na ipursu yung mga usapin tungkol sa korupsyon ng ibang leaders. Di ba? Alam na natin kung sino yun. Isip, tulong yon. Itinanggi ni Libana na may nag-pressure sa kanya para palitan si Erice. Sinabi- Ayun, naku naman. Sabi ko sa inyo lumalabas dito mga clear, mismo si Representative Libanan ang nagpapasinungaling sa mga salita ni Representative Erice, ni Kong Erice. Hindi daw totoo na may nag-pressure. So lumalabas dito, ayaw ka na talaga ng grupo. Hindi ka na niya kayang ipagtanggol, ayaw na sa iyo ng grupo. Diba? Ko kay distinguished colleague Teresi that I think you see this coming. Ibig sabihin, tinanggo ko na siya na baka magpalit na kami ng Senior Deputy Minority Leader. Makakalitin nyo naman. Sige, ikumpara nyo naman siya kay Representative Leila de Lima. Kung ikaw yung miyembro ng minority, kung paano magsalita si Representative de Lima laban sa mga issues, laban sa administrasyon, kagalang-galang. May laman. May ebidensya. Hindi suntok sa hangin. No, hindi suntok sa hangin ang mga binibitawang salita. Maingat. Lawyer. Diba? Hindi yung, at pinapapanagot, ang dapat na managot. Let's face it, even Senator Leila de Lima, or rather, lagi Senator, Representative Leila de Lima o Congresswoman Leila de Lima, hindi ba bumoto siya sa isa na dapat sufficient in substance and form? Yung isang complaint laban kay Pangulo? Pero hindi siya nanggagalaiti. Pantay siya. Pag may issue kay Pangulo Marcos Jr., pinupuna niya. Pag may issue kay VP Sara, pinupuna niya. Pero kay Congressman Erice, si Pangulo Marcos lang ang lahat ng may kasalanan sa tingin niya. Yun lang. Yung isa, si Vice Presidente, hayaan mo na yan. Maliit yan na halaga. Tama ka ba na ikaw ang maging isang opisyal ng minority member? Ay siguro nga hindi ka na mapagtanggol ni Representative Libanan, ni Congressman Libanan. Sige tuloy. Kung sabihin, nahihirapan na ako magampanan ng aking alter ego ang mga tungkulin dito sa plenar. Hindi po pinalitan ang ating Senior Deputy Minority Leader dahil may pressure sa taas. Ito po ay saganang trabaho ng minority bloc ng Kongreso. Pumalag din si House Deputy O diba? Tanggapin mo na kasi na ayaw sa iyo ng grupo mo. Huwag ka nagtututuro. Turo ka ng turo sa iba Yung kasalanan mong sarili mo, yung kasalanan mo, yung behavior mo, yung hindi pagtanggap sa ng grupo mo, sinisisi mo pa sa iba. Bakit hindi mo matanggap na mukhang ikaw talaga yung may fault? Ikaw talaga yung merong issue sa sarili mong grupo. So instead na, siguro ayaw niya mapahiya, na siya pinalitan, siya itinanggal, ibabaling niya ang issue sa iba para mapakita niyang hindi niya deserve matanggal. Pinressure lang. Kaya pinakita ko sa inyo yung mga miyembro ng minority. Diba? Diba? Kaya lang kaya tingnan ko lang yung buong pangalan ito. Wait. Nakita mo naman, Akbayan Representative, Percy Sendanya, miyembro ng minority. Diba? Jokno, minority. Saan ba yan? Wait. Ito. Ulitin natin, sige. Tingin mo mga kakli, isip-isip nga kayo, Tinyo, Ko, Sendanya, Jokno, De Lima. Diba?
libanan. Tingin mo madidiktahan to ng minority? Hindi ba to magi-squill? Sila nag-decide. Ayaw na nila sa'yo. Diba? Sige, tuloy tayo. Sige, paningin natin ulit. Paano siyang inayawan. Okay, go. Speaker Janet Garin. Please spare us the majority. Papayag ba ang minorya na sabihin tila sunod-sunuran lang kayo? Ang sa akin lang, Mr. Speaker, let us put decorum in this House. Let us not accuse the majority of meddling. Do not drag us into the problem of your... Oh, let us put decorum. See? Behavior mo problema. Congressman Erice. Decorum. May problema ka sa decorum. Tapos ituturo mo ngayon si Congressman Sandro Marcos. Diba? Oh. election of officers. Pero aligasyon ni Erice, ang House leadership ang nagbibigay ng basbas sa magiging mga opisyal kahit ng minorya. At alam niya yun. Hindi po imposible. Tagal-tagal niya na congressman. Ano yun? Hypocrisy yun kung hindi niya alam yung system. So kung ganyan yung sinasabi niyo, sir, na reality, what does it say about the House minority leadership, yung independence? Hindi independent talaga. Hindi independent talaga. Matigas lang ulo. O, di ba? Labo, oh. Yun lang. Dila lang. Laway lang. Salita lang. Makabintang lang ba? Ito yung nakikita ko ng ugali ni Congressman Erice. Turo. Lahat ng kamay niya nakaturo sa iba. Maliban sa kanya. Yun yung nakikita ko. Tuloy na sinusubukan ng GMA Integrated News na kunin ang panig ni House Majority Leader Sandro Marcos at ng Malacanang tungkol sa mga sinabi ni Erice. Hinahayaan ang saligang batas ang bawat kapulungan ng Kongreso na pumili ng kani-kanilang mga opisyal sa paraang tingin nila ay kailangan. Pero ayon kay Dr. Maria Fe Mendoza ng UP National College of Public Administration and Governance, delikado kung sakaling totoong aligasyong hindi malayang nakapagdedesisyon ang minorya ng Kamara. Diba? Ang sa akin mga kaklira, sa itsura pa lang talaga miyembro ng 20th Congress. Matitindi to kung paano ito kumalaban. Pumuna. Ayaw ko masabing kumalaban. Pumuna at maging kritiko ng Pangulo. Tibiro. Especially the Makabayan Bloc. Diba? Ibig mo sabihin, dahil lang sinabi ni Congressman Libanan, hindi ibig sabihin ito na sinabi lang ni Congressman Libanan na dapat ayaw ni ganyan ayaw ni Congressman Sandro. Tingin nyo, kung gusto siya ng tao, kung gusto siya ng minority, matutuloy ito pagtanggal sa kanya? Di ba? So, wala, nag-ano lang to, nagtuturo lang to para mawala sa kanya yung pagkapahiya na inayawan siya ng grupo niya mismo. Yun lang yun mga clear. Okay? So, paano po? Hanggang sa muli, magkita't magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Clay Kasing papalalang, huwag tulugan inyong karapatan. Bye!